As a pagiging coach o pagiging athlete or personal goal. Kapag personal lang, laging dyan maraming nagkakamali. Maraming dito nagkakamali. Mag-set ka ng goal. Okay? For example, ito, client ko. Si client, nag-enroll sa akin. Bayaran niya 100,000. Ang request niya sa akin sa May, sa Mayo. Punta siya ng Boracay, lalabas na ops niya. Diba? Ako naman si Coach dahil 100K kung natanggapin ko yun. Siyempre sa dalib si Maya. Diba? Kasi sabihin ko sige natanggapin ko yung pera mo. Sa may apps na. Saan ako nagkamali? Sa promise? Ano pa? Tama. Sa mga coaches dito, saan ako nagkamali? Mga coaches, sino ba nagkukumpita? Asa kamay? May specific beginners or wala pa? May plano mag-compete. Uy, ba't di ka tataas sa mag-compete ka? Kung bira, ilala kita. Oh. Ikaw nagko-compete kayo. Oh. Tinanggap ko yung pera niya. Sa Mayo, magpupunta ka siya labas tapos. Umuha ako, tinanggap ko yung pera. Saan ako nagkamali? Ang sabi ni Ma'am, nag-promise ako, ilalabas yung kapsa. Tama. Ikaw sa tingin mo, saan ako nagkamali? Kamali ako na hindi naman lalabas sa apps niya coming from a competitor. Pero tinanggap ko yung pera. Binigyan ko siya ng false hope and goal because of money. Hindi ko sinasabi huwag yung tanggapin. Tatanggapin ko, pero explain ko sa'yo, sir, hindi lalabas yung apps mo coming from anong itsura mo ngayon. Ako kasi may. Kung ako yung gagawa mo, kaya ko ma-chicken yun. Dahil alam ko yung hirap. Alam ko yung kailangan kong gawin. Science behind. Hindi steroids behind. Science behind. Para lumabas lahat to. Sa loob ng what? 6 weeks? 8 weeks time? Kaya ko. Pero yung alam ko, kung kaya ko yun, hindi na go beyond sa kaya at sa knowledge. Yung disiplina behind, hindi mo pangadaanan. Competitive na yung sa akin. Sumali ka agad yung pet set ko ng goal. Hindi siya tinatawag natin. Kasi realistic. Kawawa si client. Kawawa tayo kung tayo mismo nagsiset ng goal sa sarili natin. Kawawa naman tayo. Kasi anong ending? Anong ending na tayo? Ang ending yan, ayaw na yan. Kung gusto na pala kasi ako naman, alam ko yung weight, pinahirapan ko siya. Diba? Papakainin ko ng ganitong amount of calories, napakababa. Para lang sumunod yung katawan niya doon sa caloric deficit na binigay ko. To the point na yung hormones na naglaro-laro na. Siyempre, pag binaba mo ng todo yung calories, yung hormones na nabituan, di ba? Testosterone niya, bawaba kasi yung fats, ibababa mo. Ano nangyari sa kanya? Mabuba. Totoo yun. Lahat kami nagko-compete, napanansyon naman yung hindi sa dulo ng competition, nasiset ako na kami na kaya sa experience namin, alam namin ano yun. Alam namin bagsak yung testosterone ko, bagsak yung percentage ko yun. Kaya nasa mga magjojowa, kasi sabi namin na nasa fitness, kung kayong dalawa, doon malalaman yung dulo ninyo kung susurvive kayo. Kasi mag-away talaga. Yung iba naman, bili ng bili. Kasi mag-away hindi mo kakain. So nangyari, gusto nyo bumili ng bagay. So mga naka-prep dito, ayun mga dalaga, doon nilabas yung galit mo. Okay? Pero sa mga hindi nakakala, kung bakit parang may mga desisyon kayo na ginagawa bigla, yun dahil sa sobrang data ng caloric intake nyo. Hindi siya properly designed sa gusto nyo mangyari at sa lifestyle nyo. Ngayon kami ng mga coaches na nagko-compete, nakadesign siya sa lifestyle namin, kaya tayo namin ito. Mayroon siyang proper way parang gano'ng kabilis mo, lahat kami yan, naka-plano lahat yan. Sa lifestyle namin ma-advise yun. Lifestyle na so dapat mo yung lifestyle. Diba? So yung 2 months, 8 months, 8 weeks, hindi tayo ng lifestyle change. Okay? Labas man yung apps niya, sira, may ulo yan. Okay? So realistic. Maliban ko sa